alamin nga natin kung anong katotohanan dito mula kay Dodi Ladrera, ang station manager ng Action Radio Cebu. Dodi, mayong buntag, Dodi. Katonying, magandang umaga sa inyo. Tina, alam mo, katonying dismayado ang iilang mga residente sa iilang mga distrito na sakop naman ng probinsya ng Cebu. Wala ni anino man na mga halal na kongresista sa probinsya ng Cebu ang nagpapakita pa sa kanilang mga distrito. Ito'y matapos sa paghambalo naman ng bagyong Tino sa bansa na nagresulta naman ng pagkamatay ng iilang katao dahil na rin sa matinding pagbaha. Hanggang sa mga oras na ito, laman pa rin ang social media ang pambabatikos sa mga napapalitang nag-Europe tour pa ang mga district congressmen ng Cebu Province, kasama din ang mga piling local officials ng munisipyo na tinamaan naman ng bagyong Tino. Ang probinsya ng Cebu ay nahahati sa 7 mga distrito kung saan ang mga residente rito ay kumpirmadong nasalanta ng bagyo at nabahaan. Ang Metro Cebu municipalities at distrito ay kinabibilangan naman ng Municipality of Liloan. Hardest hit ng bagyong Tino at may pinakamataas na bilang ng mga namatay kung saan naitala ang 35 individual ang namatay. Municipality of Consolacion, Municipality of Compostela, Cordova, Minglanilla at San Fernando. Kasama rin din ang City, Cebu, na ayaman ng first congressional district ng probinsya ng Cebu. Report mula sa DYRC Action Radio Cebu para sa TDRH. Dodi Ladrera, uno sa Pilipinas, uno sa Pilipinas. Dodi, meron lang akong itatanong sa iyo. Narinig mo ako, Dodi? Okay. Na-check nyo ba kung meron talagang Europe tour? Kasi we want to be factual here, no? Meron bang Europe tour at kung meron man, kailan sila umalis? Hindi natin ma-identify kung ano ang eksaktong petsa ng pag-alis. Ika nga, dahil ito ay napabalita sa social media, pero base naman sa nakuha nating impormasyon sa ground, talagang wala pang nagpapakita na congressman sa nasasakupan nilang mga distrito hanggang sa kasalukuyan. Well, yung hindi sila nakikita sa lugar, that's a fact. Pero yung isang tanong na totoo ba na sila'y umalis para maglakwatsya, that is yet to be confirmed. Tama ba yon? Yes, this needs to be confirmed. Pero alam mo, sa sinasabi nga natin sa Bisaya o sa Tagalog, walang nahahawakan na usok. At parang gano'n, no? Ang gustong ipagwati. Hindi, bakit hindi tinawagan yung mga congressman? Did you make an effort para makausap sila? We tried getting in touch with the office of the congressman. Wala sumagot. And we also tried to get a confirmation from a different mayor's office. But wala pong sumasagot at ayaw po nilang magbigay ng konfirmasyon sa kaya ko nililiwanag to kasi ayaw naman nating maging party pa ng halimbawa hatred na iniuukol sa kanila ng mga tao kung wala naman tayong facts. For example, ang mga congressman bago umalis, they need to secure a travel authority o travel permit. Meron na bang nag-effort para pumunta o tumawag sa speaker's office para alamin kung saan sila nagpunta? Yes. Meron ba? Yun ang mga gusto nating klaruhin yan para maging tama ang batayan ng galit natin. Kung dapat man tayong magalit. Dodi, tapos kung halimbawa man na totoo, for the sake of argument, kung totoo, halimbawa umalis sila nung bago bumagyo. Bago dumating to si Tino, nakaalis sila. Kung Europe ka mo to, medyo mahaba-habang biyahe. Baka naman papauwi na sila o kaya naman nagkukumahog umuwi. 'Di ba? So yun yung ating dapat nating lagyan ng konteksto in order to be more factual here. Anyway, maraming salamat Dodi sa iyong update mula dyan sa Cebu. Maraming salamat, Katunying. Thank you so much. Si Dodi Ladrera, ang station manager po ng Action Radio Cebu.